Ang magandang araw po muli mga kababayan, at muli po ay bumabati po ako sa inyo mga kapatid at mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang dako ng ating mundo. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At magandang araw po, magandang gabi, magandang umaga kung anong oras po ninyo napanood dito ang aking munting programa. At muli parinig po sa inyo, meron po ngayon na kumakalat na talagang nakakagulat, hindi pang karaniwang nangyayari, lalo na dito po sa atin pong Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan po natin dito po kay Sangkay Dyan. Ito po yung kumakalat ngayon mga sangkay. Nagkaroon daw po kasi, ito usap-usapan po ito ngayon kasi nagkaroon ng victory party, okay? Or Thanksgiving party ang alyansa ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero isa lamang daw po ang pumunta. My goodness, mayroon mga sangkay. Alam nyo, pwede naman natin gawan ng reaction nito na, halimbawa, sabihin natin na baka hindi pumunta kasi may sakit, or maybe may heartbreak pa kasi kakatapos lang ng election, natalo sila. Pwede natin sabihin yon. Pero yung realidad pa rin na pwede natin makita na madali pong mapansin ng tao, inisnab ang victory party ni Pangulong Bongbong Marcos at isa lamang ang pumunta. Tanging si Lito Lapid lamang. Nakakaduda naman po talaga yun, Bilhin niyo po, yung ating Pangulo talagang kumbaga sa todo suporta siya dun sa kanyang mga kaalyansa. Pagtapos nung siya ay mag-anyaya dito sa victory party, isa lang ang pumunta, para nga po nakakaduda yung ganyan, hindi, ang pangit, hindi maganda. Why naman? Bakit ganito ang nangyari? Okay. Yan po mga sangkay, usap-usapan po ito ngayon, May mga nagko-comment, gising na ang mga voters na Pilipino, kaya lagi kong sinasabi, walang problema. Sa damn politician ang problema, voters. Okay. Ito, kahit po yung mga hindi nanalo, wala po sila Mga nanalo dito, itong si Pia Cayetano, wala. O sige, let's say, intindihin na po natin yung mga talo. Marahil masakit pa para sa kanila. Pero yung nakapagtataka ito. Nakapagtataka to Mismong mga malalapit ito kay PBBM, wala. Isa sa halimbawa, si Erwin Tulfo. Ayan. Bakit wala si Erwin Tulfo? Alam po natin yan na close po sila ni PBBM. Hindi nang iwan kay PBBM from the start. So anong nangyari kay Erwin Tulfo? Hindi pumunta. Si Tito Soto, wala din. Isa po sa malapit. Bakit kaya, Eto, si Camille Villar, gets na po natin yan. Na hindi talaga siya pupunta. Kung hindi siya pupunta, gets na natin yan. Talagang ganun talaga. Masakit po sa kalooban niya. Pinapaimbestigahan ni PBBM ang prime water ng kanyang pamilya. Si Pia Cayetano naman, magigets din po natin kung hindi siya pupunta. Kasi nga Cayetano po yan di ba? Alam naman po natin na si Senator Alan Cayetano, DDS yun. Si Lacson, nakapagtataka din na hindi pumunta. Pero si Lacson kasi ang nagsiwalat mga sangkay tungkol po sa mukhang sinabutahing makinarya nila PBBM. Kasi ang goal nila, manalo silang lahat Yun ang goal nila, manalo silang lahat. Pero bakit hindi sila nanalo? Ano kaya ang reason? Totoo ba sinabutahin sila mga sangkay ng sarili nilang kakampi? Kasi mayroon pong mga sinasabi na yung kasi nila, yung
gumagalaw sa loob, wala gaanong advertisement, tapos wala mga tarpaulin. Yun yung kanilang sinasabi, kaya natalo. Ngayon, ito, basahin po natin yung balita. Yan. Si Lapid lang pong pumunta. Diyos mio, Marimar. Medyo nakakahiya to, ha? Sorry. Anong nangyari? Tanging si Senador Lapid lamang ang sumipot sa Thanksgiving party na ikinasa ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ayon sa mga ulat, ginanapang nasabing selebrasyon sa headquarters ng Alyansa sa Mandaluyong City, kung saan tanging si Senator Lapid ang naispatang sumipot. Matatanda ang 6 sa mga pambato ng Alyansa ang naggawang pumasok sa Magic 12, kabilang si Senator Pia Cayetano, Camille Villar, Tito Soto, Panfilo Lacson, Erwin Tulfo. Bakit kaya, no? Kaya ba hindi napapatanong mga sangkay kung bakit? Ano nga ba ang nangyari? Medyo nakapagtataka ito eh. Nagpasalamat din si Lapid sa naitulong umano ng Alyansa para matapos siyang makapasok sa pang-11 na pwesto. Okay? Maraming salamat sa inyong tulong. Mabuhay kayong lahat, sabi ni Lapid. Dumalo rin sa naturang selebrasyon sina Pangulong Bongbong Marcos. Andun si BBBM. Yung campaign manager na si Tiangco, nandun. Nakamakailan lamang daw po nagpahayag tungkol umano sa paninisi sa kanya ng ilang mga kapartido, bunsod ng mababang suporta sa kanilang nakuha mula sa Mindanao. Masyado pong masalimuot talaga itong politika sa Pilipinas, no? Isang mensahe naman ang iniwan ng Pangulo tungkol sa sasantabi ng usapin daw sa politika ngayong tapos na ang eleksyon. Sabi ni PBBM, we all wish we had better results, but we live to fight another day. At now it's time, I think, to put all the politics aside. Viral po ito ngayon, mga sangkay. Usap-usapan po ito ngayon sa social media. Ito si Lito Lapid, mga sangkay. Isa sa mga clip niya. Maraming salamat po sa tulong. Mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat. Yun lang ba yung mensahe ni Lito Lapid? Ba't kaya, no? Ako yung nagtataka lang. Ito, mga sangkay. Bakit isa lang? Basahin natin to. Medyo may pagka-showbiz ito eh. Maraming nagtaka kung bakit tanging si Senador Lapid lamang ang dumalo sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, isang pagtitipong pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila ng 6 na kandidatong pinalad sa ilalim ng Alyansa slate, wala ni isa sa kanilang maliban kay Senator Lapid ang sumipot sa selebrasyon na ginanap sa headquarters sa Mandaluyong City nitong Sabado. Naku, may group chat na yan. O ano pare, attend pa kayo. Wag na tayo umattend kasi ganito. Kasi nga po, sinisisi po dito yung campaign manager ng Alyansa. Sinisisi po nitong karamihan sa mga kapartido nila PBBM, yung mga kasamahan nila dito. Why? Ito, sikat na sikat po talaga ito ngayon, no? Ayon sa mga ulat, Senator Lapid lang daw ang nag-iisang kandidato ng Alyansa na dumalo sa Thanksgiving. Bakit kaya, no? Ito, may video, mga sangka. Ito yung pagdalo nila PBBM. Ito, nandyan po mismo si Bongbong Marcos, kasama po yung campaign manager nila, pero wala po halos, lahat po talaga, wala. Si Lapid lamang po yung pumunta. Ito, panoorin natin. Kawawa din eh, no? Parang, siguro, nagulat din po si Pangulong Bongbong Marcos. Teka lang, ba't wala dito yung mga kakampi ko? Nung araw ng pangangampanya, magkakasama sila, tapos ngayon wala na.
suporta yung ating Pangulo sa kanila, no? Nung pangangampanya talagang pinagmamalaki ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang mga kasama. Tapos nung naganyaya itong ating Pangulo, si Lito Lapid lamang po yung sumipot. Nakakalungkot talaga yan. Napaganon pa yung Pangulo. Pambihira. Ito, isa sa mga tumugtog dito, yung Pletora. I'm sure kilala niyo sila. Yun, no? Ayan o, si PBBM. Wala po. Sila lamang po yung naroon, mga sangkay. Ngayon, sa mga siguro may mga idea kayo. Anong nangyari? Ano sa tingin nyo? Bakit wala? Lalong-lalo na si Erwin Tulfo, close na close yun kay PBBM. Tingin nyo ba ilalaglag na po si PBBM ng kanyang mga kakampi? Katapusan na ba ni Pangulong Bongbong Marcos? Kasi, naku, may umuugong din po na balita na i-impeach daw po si PBBM. Though, napapatanong ako, anong grounds ng impeachment? Pero, kung magkakaisa yung mga dyan, pero dadaan po yan kasi sa sa House, sa lower house, sa Congress, mga sangkay, sa House of Representatives, hindi po basta-basta yan mapapa-impeach si PBBM. Lalo-lalo na po ang super majority sa House of Representatives, kakampi ni PBBM. Dito lang talaga sa Senado, tagilid po talaga ngayon si PBBM. No? Lalo na ngayon, yung mga kakampi niya, nagparamdam niya na parang wala na silang paki sa Pangulo. Well, Ganun po talaga ang mangyayari, no? Parang wala nang pakialam yung mga senador na kakampi ng ating Bongbong Marcos. Ayan, at wala mo lang si Lito Lapid lang sumipot. Ibang klase, kayo na po ang bahala, na mag-comment dito po sa ating narinig, dito kay Sangkay dyan. Kung ano po ang inyong masasabi, mga kababayan. At muli po, salamat po sa inyong pakikinig at panonood dito sa ating munting programa. At muli po, mga kababayan, maraming pong salamat. At muli, gayang ng aking pong sinasabi, sa araw-araw na lumilipas po sa ating mga paggawa, sa ating buhay, tayo po'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye-bye po.